Praise God. Hallelujah. Sabi sa, meron lang akong verse na babasahin. Lucas 10. Hindi pa po ito yung aking verse ha. Lucas 10. Lucas 10:17. Sabi po dito, masayang-masayang bumalik ang 72, iniulat nila sa Panginoon kahit po ang mga demonyo ay sumuko sa amin dahil sa kapangyarihan ng inyong pangalan. Sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang lahat, kapangyarihang tapakan ang mga ahas at talakdan at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway, walang makakapanakit sa inyo. Amen. Nung ano po, siguro nung mga una-una akong mananampalataya, una-una akong Kristiyano, maraming orientation na takot yung mga tao na magpatotoo. Ano po, kasi babalikan daw ng demonyo, babalikan ng kaaway. Totoo naman talagang babalikan, pero may pangako ang Diyos. Amen. Sabi doon, walang makakapanakit sa atin. Kahit bumalik yung kaaway, kahit resbakan tayo ng demonyo, tinataas mo yung Panginoon, sinasamba mo yung Panginoon, pinapahayag mo yung kapangyarihan ng Diyos, yung mga anak mo, yung kabuhayan mo. Talagang reresbakan ka. Pero ang sabi po dyan, yun yung salita ng Diyos. Tatapakan lang natin yung mga gawa ng kaaway at walang makakapanakit sa atin. Kaya minsan maraming mga mananampalataya natatakot ihayag yung kabutihan ng Diyos. Natatakot magpatotoo kasi nga baka resbakan ng demonyo. Tandaan nyo po, kahit resbakan tayo ng demonyo, meron tayong power and authority na ibinigay ng Panginoon. Sabi dyan, tatapakan natin yung mga alakdan, yung mga ahas. Sumisimbolo po yun sa mga kaaway, sa mga gawa ng kaaway, or demonyo mismo, or mga spirito mismo na ginagawa ng kaaway. At ang sabi dyan, walang makakapanakit sa atin. Amen. Sapagkat mas makapangyarihan ang Diyos na nasa atin kesa sa nasa sanlibutan. Kaya, purihin ang Diyos sa buhay ni Ate Hazel, ni Angel, ni Nathan. Talagang yung paglilingkod sa Panginoon, alam niyo po ba, hanggang sa salin lahi. Amen. Sa anak, sa apo, hanggang sa kaapo-apuhan, makikinabang. Yun yung kasarapan ng paglilingkod sa Panginoon. Kaya minsan papalakpakan natin yung Diyos sa buhay ng pamilya po nila. Amen. Sa aklat ng unang Juan, garalan po natin. Unang Juan, Kapitulo 1, talatang 9. Ang sabi po dyan, basahin nga po natin. 1, 2, 3. Subalit, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Amen. Pinagpala po ng Diyos ang kanyang mga salita. Sa ibang version, kung ipapahayag natin yung ating mga kasalanan, siya'y tapat at banal na tayo ay lilinisin at patatawarin. Amen. Napakagandang pangako ng Panginoon, hindi lang po yan pangako, kundi katiyakan. Amen po ba? Yan ay katiyakan. Sapagkat palagi naman tayong mayroong mga pinagdadaanan. Alam niyo po ba ang pinakamalaking problema ng tao, lagi ko naman binabanggit, ay ang kasalanan. Amen. Hindi pera o kahirapan. Yung iba akala, ang pinakamalaki na nilang problema, ang pinakamalaki na nilang issue sa buhay ay yung sobrang hirap, yung sobrang kawalan, sobrang kagipitan. Lalo ayan, may krisis, tumataas yung mga bilihin. Talagang ang lagi nilang problema, paano lalaki kita, paano magkakapera. Yun yung laging pinakamalaki nilang problema. Yung iba naman, akala nilang problema ay yung karamdaman or mga sakit or mga paghihirap ng katawan. Napakaganda ng binanggit ni Ate Hazel. Sige, ipagpalagay na nating magkaroon ng karamdaman. At nagkakaroon naman talaga. Amen. Nagkakasakit naman po talaga tayo. Pero salamat, sapagkat kahit merong karamdaman, may kagalingan. Amen. Amen po ba? Kaya yung iba ang akala, pagka nagkaroon ng karamdaman sa pamilya, sa tahanan, sa miyembro ng pamilya, ay napakalaki ng problema. Totoo naman po, problema kapag ka meron tayong karamdaman. Hindi ka makakapagtrabaho. Hindi komportable yung katawan mo.
Madadama yung mga nag-aalaga sa iyo, madadama yung pamilya mo. Sa halip na may natatrabahong iba, ay aalagaan ka. Kaya sabihin na natin na talagang naaapektuhan tayo kapag meron ka karamdaman. Pero hindi pa rin yun yung pinaka mabigat or matinding problema ng tao. Yung kaguluhan sa pamilya. Alam niyo po ba na lahat ng binanggit ko na yan ay bunga lang. Hindi yun yung pinakaugat. Hindi yun yung pinaka-problema. Yung kahirapan, kawalan, yung karamdaman, mga sakit, yung kaguluhan sa tahanan, yung iba't ibang bagay na nararanasan natin na nagbibigay ng kalungkutan, maging yung kamatayan, lahat pong iyan ay bunga lang ng pinaka-matinding problema ng tao. At ito po ay walang iba, kundi ang kasalanan. Amen. Sabi ko nga, consequence lang yung mga nararanasan ng tao. Bunga na lang. Pero ang pinakaugat talaga, ang pinaka-problema talaga ng sangkatauhan ay ang kasalanan. Alam niyo po bakit ito yung pinakamabigat na problema? Kasi hindi naman natin kayang isolve. Amen. Ano mang effort ng tao para magkaroon ng kapatawaran sa kasalanan ay hindi kayang lutasin. Sabi sa Isaiah 59 verse 2, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo sa Kanya, hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Diba? Yung kasalanan daw po yung naging dahilan, yung tao at ang Diyos ay nagkahiwalay, nagkalayo. Sabi po dyan, yung masama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. At pati tuloy yung prayer ng tao ay hindi dinidinig dahil sa kasalanan. Sabi ni Ate Hazel, napakalaking advantage ng faith. Tayong mga magulang, napakalaking advantage ng prayer. Paano kung hindi naman dinidinig yung panalangin? Di walang kwenta. Amen. Walang kabuluhan. Manalangin ka ng manalangin, pero kung ang Diyos naman ay hindi nakikinig, sabi diyan, nagkasala kayo sa Kanya, nagkasala kayo, kaya hindi niyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Diba? Kaya yung kasalanan po, yan yung naghiwalay. Ano ba ibig sabihin muna ng kasalanan? Istorya yan ng mga bata nung BBS. Sabi po, yung kasalanan ay yung nagagawa o iniisip o sinasabi na taliwas sa plano ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, sa utos ng Diyos, sa tuntunin ng Diyos. Ganun lang naman kasimple yung ibig sabihin ng kasalanan, di ba? Alam naman natin yan. Kaya nga sala, hindi mo nagawa yung mga bagay na gustong ipagawa sa iyo ng Diyos. Yung mga dapat mong gawin. Sabi ko nga palagi, meron dalawang uri ng kasalanan, sin of commission and sin of omission. Yung mga dapat mong gawin na hindi mo ginagawa. At yung mga bagay na hindi mo dapat gawin na siya mong ginagawa. Di po ba? Kaya napakahalaga na yung kasalanan, kung ito pala yung pinakamalaking problema ng tao, kung ito pala yung pinakamabigat na problema ng tao, dapat talaga makita natin paano natin to, kasi araw-araw naman po nagkakasala ang tao. Amen. Huwag mong sabihin na nag-church ka, hindi ka na nagkakasala. Huwag mong sabihin na nagbabasa tayo ng Bible, hindi na tayo nagkakasala. Nagpe-pray tayo, hindi na tayo nagkakasala. Ang kagandahan nga lang po, aware na tayo. Diba? Lagi ko ngang sinasabi, meron na tayong struggle. Dati kasi, nai-enjoy natin. Diba? Nai-enjoy natin kahit mali yung ginagawa mo, kahit alam mong hindi mabuti sa Diyos, hindi mabuti sa pamilya mo, at hindi mabuti sa sarili mo, wala kang pakialam. Kung ang tawag man doon ay kasalanan. Pero ngayon, na nagkaroon ka ng kamalayan, nagkaroon ka ng kamulatan, meron ng struggle. Diba? Meron ng struggle. At alam mo na hindi ka na para doon. Hindi na tayo para doon. Amen. Pag-aralan po natin yung mga unang kasaysayan sa aklat ng Genesis chapter 3, verse 6
to 7, sabi po dyan, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Okay, alam po natin yung istorya niyan. Kasama din yan sa BBS. Ano po yung chapter 3? Isipin nyo po, chapter 1 and chapter 2, creation pa lang. Diba? Nilikha ng Diyos yung lahat ng bagay. Chapter 2, nagkaroon ng utos. Lahat ng bunga dyan, pwede nyong kainin, maliban lang sa bunga ng punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama. Pag kinain nyo yan, ay siguradong mamamatay kayo. At sa chapter 3, nagkaroon na po agad ng temptation. Diba? Nandun na agad yung, sabi sa verse 1 pa lang, ang serpent or ang ahas, ang pinakatuso sa lahat ng nilikha. At napansin niya yung babae na nandun, kaya inalok niya. Diba? Pero, nakita naman ng babae, basahin nyo na lang po sa bahay nyo, alam naman niya, meron naman siyang impormasyon na bawal kainin. Diba? Kaya nga minsan, masyado tayong hindi tayo aware. Lagi nating sinasabi, pagkain lang naman eh. Walang masama, pagkain lang. Pero tandaan nyo po, pagkain ang unang ikinabagsak ng tao para mahulog sa kasalanan. Diba? Minsan iniisip natin hindi big deal yung pagkain. Pero alam nyo po, sa panahon ngayon, big deal na. Sobrang big deal. Kaya marami tayong mga nararamdaman sa katawan, mga anak natin ay hindi nagiging healthy, akala lang natin healthy, pero puro pala mantika, yung kinakain na lang, puro kolesterol, batang-bata, may narinig ako, 5 years old pa lang. 5 years old pa lang ay dinadialysis na. Alam niyo po kung bakit? Hindi siya umiinom ng tubig. Puro soft drinks yung iniinom. Maraming ganun. Diba? Kaya akala natin ay yung pagkain ay hindi masama. Pero kung minsan, yun yung nagdudulot. Kaya nga may diet ang Bible eh. Basahin nyo yung aklat ng Leviticus, nandun yung mga dapat at mga hindi dapat kainin. Isipin nyo po yung pagkain ng walang kaliskis. Diba? Hindi tayo aware, pero ipinagbabawal. Diba? Maraming mga ipinagbabawal sa Bible, pero hindi na lang din natin masyadong pinapansin. Kaya dumali yung buhay ng tao. Pero balik tayo dyan. Sabi po dyan, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Alam niyang bawal, pero dahil maganda, diba, pleasurable, ay mas nanaig yung maganda sa paningin. Alam niyo po yung hindi kompletong impormasyon? Sapagkat ang impormasyon or ang utos ay ibinigay ng Diyos kay Adan. Hindi pa nililikha, hindi pa kinukuha sa tadyang si Eva, meron ng utos. Sabi ng Panginoon kay Adan, huwag kayong kakain. Lahat ng bunga ng makita nyo, pwede nyong kainin. Maliban dun sa bunga ng punong kahoy ng mabutit masama. Pag kinain nyo yan, kung tutusin po, testing lang naman yun eh. Diba? Testing lang naman yun. Kasi nga po, merong bagay daw na hindi inaalis ang Diyos sa tao. Alam niyo po kung ano yun? Yung free will. Diba? Yung ating free will, hindi yan inaalis ng Diyos. Kaya nga malaya tayong pumili. Isipin nyo kahit bawal, pinipili ng tao. Kahit ikapapahamak, pinipili ng tao. Ba't hindi kinokontra ng Diyos? Ba't hindi pinipigilan ng Diyos? Ba't hindi hinahadlangan ng Diyos? Sapagat hindi yan inaalis ng Panginoon. Meron tayong free will. Malaya tayong gawin kung anumang bagay na gustuhin natin. Kaya nga yung kaligtasan din libreng kaloob sa mga meron ding desire na tumanggap sa Panginoon. Free will mo din yun.
kung tatanggapin, kung kikilalanin mo yung Panginoong Hesus sa buhay mo. Kaya sabi po dyan, naisip niya na ito'y kahanga-hanga, na nakahanga-hanga na maging marunong. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din nito. Sa madaling salita, hindi ganun naging seryoso etong si Eva para sumunod sa utos ng Diyos. Kaya ano po yung nangyari? Verse 7, nagkaroon sila ng pangunawa matapos kumain noon. At namalaya nilang sila'y hubad, kumuha sila ng dahon ng igos, pinagtahi-tahi ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Nung nagkasala sila, dumating yung kamalayan. Hindi na sila inosente. Dati napaka-inosente ng tao eh. Diba? Diba yung mga bata, ngayon napakadaling mawala yung pagka-inosente ng bata. Ano po? Dahil sa social media. Pero nung araw nga, teenager na. Napaka-inosente pa. Diba? Yung wala pang kamalay-malay, wala pang muwang sa maraming mga bagay. Yung alam mo ba na pure, yung puso pa, pure pa yung puso. Kaya lang, nagiging kontaminado nga kapag ka nai-impluwensyahan. At dahil na-impluwensyahan sila ng kaaway, ni Satanas mismo, nakita nila yung sarili nila na hubad. Yun po yung nagagawa ng kasalanan. Namumulat ka, namamalayan mo na talagang meron kang kakulangan. Sabi ko kanina, yung kasalanan ang pinakamalaki at pinakamabigat na problema ng tao sapagkat walang solusyon dito. Pag binasa niyo po yung mga sumunod dyan na talata, mga sumpa na. Mga sumpa na? Sumpa sa ahas, sumpa sa babae, sumpa sa lalaki. Sumpa sa ahas, gagapang ka, kakain ka ng alikabok. Sumpa sa babae, mula sa paglilihi hanggang sa panganganak, nahihirapan tayo. At nararanasan po natin yan. Sumpa sa lalaki, galing sa pawis nyo, yung kabuhayan nyo. Yung ipapakain mo sa pamilya mo, manggagaling sa pawis mo. Diba? At nararanasan po natin yan. Pero ito po, tingnan nyo po dito. Nung nakita nila na sila'y hubad, kumuha sila ng dahon ng igos. At tinahi nila at iyon yung kanilang pinangtakip sa katawan. Hanggang kailan tatagal yung dahon ng igos para gawin mong damit. Verse 21. Sabi sa verse 21, ang mag-asawa'y ginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Okay, natapos na po yung mga sumpa dyan. Sumpa sa ahas, sumpa sa lalaki, sumpa sa babae, at maging sumpa sa lupa. Ang lupa ay sinumpa na tutubuan ng tinik, ng dawag at ng mga damo. Bago palayasin ng Diyos yung mag-asawa, sabi po dyan, ginawa niya muna ng damit. Tinanggal ng Panginoon. Yung tao kasi puro temporary lang yung alam na lunas eh. Pansamantala lang. May problema tayo, kailangan lang makatawid tayo, solusyonan natin ngayon. Pansamantala lang. Pero minsan yung pansamantala natin, tumatagal. Diba? Pero ang Diyos po, tingnan nyo yung pagmamalasakit at pagmamahal ng Panginoon. Nung nakita niya, nayari lang sa dahon ng igos, yung mga damit ng dalawa, ng mag-asawa ni Eva at ni Adan, sabi po dyan, ginawa niya ng damit na yari sa balat ng hayop. Ano ibig sabihin yan? Kailangan munang pumatay ng hayop para makagawa ng damit. Diyan pa lang, meron ng paghahandog na ginawa ang Diyos. Amen. Meron ng paghahandog. May hayop na nagsakripisyo para magkaroon ng damit na pangmatagalan yung tao. Para ano? Para takpan yung kahihiyan. At yan po ay sumisimbolo na agad sa Panginoong Hesus. Amen. Basta't nakarinig tayo ng sakripisyo, basta't merong dugo na dumanak, merong buhay na isinakripisyo, palaging ang salamin yan, sumasalamin yan, ang anino na yan ng Panginoong Hesus. Yung Diyos yung unang naghandog, tandaan niyo po yan, yung Diyos Ama ang unang naghandog para takpan yung kahihiyan.
Diba? Sabi sa Proverbs, pagsipot ng kasalanan, kasunod ay kahihiyan. Diba? Kapag ka naman talaga mayroong kasalanan, napaka-ano ng kasalanan ay napaka-komplikado po. Ang kasalanan, sabi ko kanina, naghihiwalay sa Diyos at sa tao. Naghihiwalay sa iyo at sa pamilya mo. Minsan naghihiwalay din sa iyo at sa sarili mo. Kapag ka ikaw ay nagkakasala, nahihiwalay ka sa Diyos. Pag ikaw ay nagkakasala, nahihiwalay ka sa pamilya mo. Pag ikaw ay nagkakasala, maging sa sarili mo. Minsan hindi mo nakilala yung sarili mo. Kaya napaka-komplikado ng kasalanan. Pero dito pa lang, sa Genesis chapter 3, basahin nyo na lang sa bahay nyo po, yan yung pagkahulog ng tao sa kasalanan. Pero dyan pa lang, makikita natin yung pagmamalasakit ng Panginoong Diyos, ng Diyos Ama. Hindi niya hinayaan, kasi verse 23, 24, lumayas na, pinalayas na si Eva at si Adan. Pero bago niya palayasin, tiniyak niya na yung damit ng mag-asawa ay tatagal. Amen. Tatagal ng mahabang panahon dahil balat na nga po ng hayop. Kaya sabi ko nga, bakit ba kung minsan ay yung kasalanan natin, hinahabol tayo ng hinahabol? Kasi hindi alam ng taong idil. Amen. Hindi alam pa paano malulusutan. Alam niyo po ba ang kasalanan ay hahabulin ka talaga? Sabi ng Biblia, your sin will find you out. Hahabulin ka at hahabulin ang kasalanan mo. Minsan may mga kasalanan tayo na hindi na nakalimutan mo na, 'di ba? Hindi mo na alam, hindi mo na namalayan. Pero sa mga susunod na henerasyon mo, sa mga susunod na lahi mo, minsan lumilitaw pa. Tandaan niyo po ito, pag hindi natin na-deal yung kasalanan mo ngayon sa henerasyon mo, hanggang sa mga susunod na henerasyon, hahabulin ka niyan. Yung mga Amalek ay hindi pinatay ni Saul. Hindi pinatay ni Saul yung mga Amelisita. Kaya hanggang sa mga sumunod na henerasyon ng Israel, laging tinik sa kanilang buhay yung mga Amalek. Tayo din po, kung hindi natin ididil yung kasalanan sa henerasyon natin, may mga anak tayo, may mga apo tayo. Sabi ko nga palagi, magiging pattern ng buhay natin. Kaya ngayon pa lang, tiyakin natin na madidil natin yung kasalanan. Okay, balik tayo sa 1 John 1:9. Ano sabi po diyan? Subalit kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Napakasimple ng instruction. Ano po sabi diyan? Kung ipapahayag. O sa ibang version, kung aaminin. Sa English, if we confess. Diba? Kung aaminin natin. Kaso ito yung mahirap Diba? Ito yung mahirap. Yung umamin tayo. Tingnan nyo po si Eva at si Adan. Pag binasa nyo yung chapter 3, anong ginawa nila? Nagtago. At ganun yung ginagawa ng tao hanggang ngayon. Nagtatago. Sabi sa Kawikaan 28 verse 18, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Diba? Sabi po dyan, napakaliwanag yung warning. Pagka daw tinago mo yung kasalanan mo, pag ikinubli mo yung kasalanan mo, nilihim mo yung kasalanan mo, anong sabi? Hindi ka mapapabuti. Hindi ka mapapaayos. Hindi ka mapapakali. Kaya nga yung iba, nagigilty, umaamin, nakokonsensya. Di po ba? May mga krimen tayong narinig na ganyan. Wala namang nakakita sa krimen. Wala namang witness sa krimen. Pero ang tindi ng kanyang yung feelings na guilty siya. Kaya ang ginawa niya, lumabas siya at umamin sa kasalanan. Sapagkat ang sabi po diyan, maliwanag, yung nagkukubli ng kasalanan kahit kailan hindi siya mapapabuti. Hindi maaayos ang buhay. Hindi gaganda ang buhay. Kahit na parang pa-breakthrough ka na, makita mo,
meron na namang tawag nila ay kamalasang mangyayari. 'Di ba? Meron na namang mga hindi ayon sa plano mo o sa pangarap mo na mangyayari. Yun pala, merong mga kasalanan na hindi nadidil. Pero ang sabi po diyan, napakaganda ng pangako ng Diyos, ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Ang demonyo po, ang gagawin ng kaaway, talagang lagyan tayo ng guilty feelings. Pero kahit guilty ka na, parang wala ka pa rin lakas ng loob para umamin, para pagsisihan mo yung kasalanan mo. Sapagkat alam ng demonyo na ang Diyos ay mahabagin at mapagpatawad. Amen. Alam ng kaaway na kapag lumapit ka sa Panginoon, papatawarin ka niya, kakahabagan ka niya. Kaya ang gagawin ng demonyo, naku, itago mo na lang yan, ilihim mo na lang yan, wag mo na yang sabihin sa Diyos, wag mo na yang aminin. Na ang mangyayari naman sa iyo ay lalo kang mababaon sa hindi komportabling buhay. Sabi po diyan, hindi ka mapapaigi, hindi ka mapapabuti. Kaya pag pinakinggan natin yung kaaway, kaya napakaganda po, alam natin yung pangako ng Diyos. Alam natin yung salita ng Diyos. Kahit na idikta sa atin ng kaaway, napakalaki ng kasalanan mo, wala na yung kapatawaran. Sabihin agad natin, hindi. Merong kahabagan ang Diyos. Merong biyaya ang Diyos. Malaki ang pag-ibig ng Diyos kaysa sa kasalanan ko. Malaki yung puso ng Panginoon kaysa sa mga pagkukulang ko. Kayang-kaya akong linisin ang dugo ng Panginoong Hesus. Gaano man ako kapula, gaano man ako kamakasalanan, sabi niya, di ba? 180 ng Isaias, kaya niya akong paputiin na kasimputi ng snow, ng niebe. Kaya may mga pagkakataon, nahihirapan yung taong mag-confess, umamin ng mga kasalanan. Lahat naman po tayo may kasalanan eh. Sino ba wala? Diba? Ito ang maganda naman sa Panginoon eh. Hindi mo naman kailangang ipamalita. Hindi mo naman kailangang ikumpisal sa tao. Kanino ba natin ikukumpisal? Kanino ba natin sasabihin? Balik natin sa 1 John 1:9. Kanino ba natin sasabihin? Kanino ba natin ipapahayag yung ating pong mga kasalanan? Talagang pag sa tao mo yan sinabi, baka ipagkalat ka. Pag sa tao mo yan inamin, pagpapiestahan ka. Diba? Pero sabi po dyan, kung ipapahayag natin yung ating mga kasalanan sa Diyos. Ikaw at ang Diyos. Sapagkat sa Diyos naman po tayo nagkakasala eh. Diba? Sa Diyos tayo nagkakasala. Sabi ko nga, ang kasalanan, nasa isip pa lang, nasa puso, paglabas sa bibig natin, or sa kilos natin, sa galaw natin, alam na alam yan ng Diyos. Wala namang naililihim sa Panginoon. Lahat ng mga hakbang natin, sa isip pa lang natin. Kaya nga yung 10 utos, yung moral law, hindi mo na kailangang gawin para magkasala ka. Diba? Para ikaw ay mag-commit ng adultery, kailangan ay gawin mo. Diba? Para matawag kang nangangalo niya, gawin mo. Para matawag kang mamamatay, murderer, pumatay ka. Tama po ba? Diba? Sabi sa Exodo, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalo niya, huwag kang mag-iimbot sa iyong kapwa. Yun yung mga moral law na binanggit ng Panginoon. Pero mas tinaasan ng Diyos yung standard ng moral. Anong sabi niya? Sa gospel, yung magalit ka pa lang sa kapatid mo, mamamatay tao ka na. Hindi mo pa naman pinapatay, hindi mo pa naman minamurder. Pero magalit ka pa lang, meron ka ng kasalanan ng pagpatay. Tumingin ka pa lang nang may malaswang pagtingin at pagnanasa sa babae o sa lalaki man, nagkakasala ka na ng pangangalo niya. Diba? Hindi mo pa naman ginagawa. Sa isip pa lang. Sa isip pa lang nagkakasala ka, pero sabi ng Biblia, nagkakasala ka na ng pangangalo niya at ng pagpatay. Diba? Sapagkat alam ng Diyos yung laman ng isip natin. Kaya nga sabi ko po sa inyo, hindi mo kailangan gawin para matawag kang mamamatay tao. Para matawag ka na adulterer.
Diba? Mas tinaasan ng Panginoon yung kautusan na ibinaba niya noon kay Moises. Kaya, sa Diyos mo i-confess. Sino ba naman nakakaalam ng dumi ng isip natin? Sino ba naman nakakaalam ng takbo ng isip natin? Diba? Ang Diyos lang, di mo naman maaamin yan sa tao eh. Pero sa Diyos, Lord, ang dumi ng isip ko, nahatulang ko agad si ganito, nagkaroon ako ng masamang kaisipan sa kanila. Inaamin ko po. Patawarin mo po ako. Diba? Sabi ng Bible, kung ipapahayag natin, hindi natin ikukubli, meron tayong kahabagan na mararanasan sa Panginoon. At totoong-totoo po yan. Amen. Lahat naman tayo galing sa pagkakasala eh. Pero bakit tayo nagkaroon ng kalayaan? Ba't tayo nagkaroon ng kapayapaan? Ba't tayo nagkaroon ng kapanatagan? Bakit nakakapamuhay tayo ng masaya? Bakit nakakapamuhay tayo ng malaya? Sapagkat alam natin na may kapatawaran sa Panginoon. Napakaganda ng sabi ng Panginoon, lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Hindi ka lang patatawarin. Amen. Hindi lang tayo patatawarin. Sabi po dyan, kung ipahayag natin yung ating kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos. At lilinisin ka pa. Diba? Yung mga bakas na ginawa mo. Alam niyo po ba, bakit bakit binalik ng Panginoong Jesus, yung tenga ni Malco, nung tinapyas ni Pedro? Tatandaan niyo yon? Nung inaresto yung Panginoong Jesus, kasama yung mga sundalo, merong alagad na hinugot yung kanyang tabak at tinapyas yung tenga ng isang kawal. Pinagaling yun ng Panginoon. Diba? Pinagaling yun ng Panginoon. Bakit? Para mawala ng ebidensya na si Pedro. Pwede kasing arestuhin din si Pedro eh. Arestuhin din si Pedro at makasabay na ng Panginoong Jesus na makapako sa krus. Diba? Para walang ebidensya na naibalik niya perfect. Naibalik yung tenga nung tinapyas ni Pedro. Alam niyo po ba, ganun din yung kasalanan natin. Hindi lang tayo basta papatawarin. Lilinisin niya tayo. Isa lang naman lagi yung nag-aakusa sa atin eh. Isa lang lagi yung nag-a-accuse sa atin. Si Satanas. Siya lang naman palagi yung nag-aakusa sa atin. At palagi pinapaalala sa atin yung mga kasalanan natin, yung mga kamalian natin, at yung mga bagay na ginawa natin. Pero alam niyo po, ito lang lagi isasagot natin. Bayad na yan, binayaran na yan ng Panginoong Jesus ko. Nilinis na ako ng dugo ng Panginoong Jesus ko. Amen. Amen po ba? Kailangan matapang natin yung sabihin at alam natin na yun yung totoo. Yun yung katotohanan. Amen po ba? Sapagkat yung katotohanan, yun yung nagpalaya sa atin. Kung mabubuhay, kaya madaming mga mananampalataya, kahit na nasa church na, nabubuhay pa rin sa takot kasi hindi alam yung totoo. Sabi ni Ate Hazel, talaga namang matatakot ka kung minsan. Matatakot. Pagka po nasa ospital ka, lahat ng katatakutan, mararanasan mo. Bakit yung mga doktor pa naman, parang hindi marunong magsabi siyempre, alam mo ng masamang balita eh. Alam mong mas nagiging worse yung sitwasyon, pero yung bang i-deliver sa'yo ng mas magaan mong matanggap? Hindi. Hindi sila trained sa ganun. Basta kung ano yung mga posible, hindi pa naman siguradong mangyayari, mga posible pa lang, pero hindi ka naman nakakatiyak na mangyayari, yun yung sasabihin. Kaya talagang matatakot ka. Pero pag alam mo ang katotohanan, amen, tandaan nyo po yan. Tandaan nyo po yan. Kaya ako, ang panalangin ko palagi sa bansa natin, yung katotohanan. Yung katotohanan. Kasi ang katotohanan ang nagpapalaya. Amen. Nagkakagulo man sa Senado, nagkakagulo man yung ating gobyerno, pero ang Diyos pa rin ay nasa trono niya at siya yung nakakakontrol at alam niya ang katotohanan at hindi mananaig ang kasinungalingan. Kaya napakainam na alam natin, kahit may mga takot, kahit mayroong mga akusasyon yung kaaway sa isip natin, kaya nga sabi ng Isaiah, di ba? Kalimutan mo na yung nakaraan.
Forget the past. Merong ginagawang bago ang Panginoon. Tandaan niyo po, ang lagi lang nagpapaalala ng past natin ay ang demonyo. Ang Diyos, palaging gusto niya yung future natin ang makita natin. Amen. Palaging gustong iparanas ng Panginoon, yung present natin ay secure, yung present natin ay talagang sigurado tayo sa Panginoon. Yung past natin, binayaran na yan ng Panginoong Jesus. Kaya wala na tayong dapat intindihin yan. Bayad na yan. Ano man yung utang natin, ano man yung mga pagkukulang natin, ano man yung kasalanan natin, tandaan nyo po, meron ng Panginoong Jesus. Hindi lang basta hayop, hindi lang basta balat ng hayop ang naging damit natin ngayon. Ang damit natin ngayon ay yung righteousness ng Panginoong Jesus. Amen po ba? Kaya nga pag nakikita tayo ng Diyos, hindi naman tayo yung nakikita niya. Kaya malaya tayong nakakapag-pray. Kasi ang nakikita sa atin ng Panginoon ay yung Panginoong Jesus. Ang nakikita sa atin ng Ama ay hindi yung ating mga kasalanan, hindi yung ating mga kakulangan, hindi yung ating mga kapalpakan, kundi yung katuwiran ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Kaya napakaganda. Tandaan niyo po yan palagi. Hindi ka lang pinatawad. Tinanggal pa ng Diyos yung ebidensya. Amen. Kaya nga dineclare ka na righteous, justified, sanctified. Amen. Amen po ba? Walang ebidensya na magpapakita dahil nilinis ka. Diba? Diba sa krimen, yun yung unang-unang ginagawa ng mga kriminal. Linisin yung ebidensya ng krimen. Pero sa Panginoong Jesus, hindi po ganun. Hindi basta ganun lang. Kundi yung dugo niya ang naging dahilan para tayo luminis sa ating mga kasalanan. Ano pong sabi diyan? Patatawarin tayo ng Diyos at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat ano? Sapagkat siya'y tapat at matuwid. Amen. Di ba napakasarap lumapit sa Panginoon? Sapagkat siya'y tapat at matuwid. Ibig sabihin, pag lumapit ka at nag-confess, Ama, ito yung aking kasalanan, inaamin ko po. Hindi ka susumbatan. Hindi ka pagagalitan. Sabi po diyan, siya'y tapat at matuwid. Or sa ibang versions, siya'y tapat at banal. Amen. Kaya makakalapit ka talaga ng siguradong-sigurado sa puso mo. Na lahat ng pagpapatawad ng Panginoon ay magdudulot sa iyo ng katiyakan. Lord, salamat. Malinis na ako. Lord, salamat. Pinatawad mo na ako. Lord, salamat. Kaya tayo po'y nakakatulog gabi-gabi. Amen. Diba? Kaya tayo'y nakakakain. Kahit na meron tayong mga issue, kahit na meron tayong mga pagkukulang, kahit na meron tayong mga pagkakasala. Diba? Nakakatulog tayo. Meron tayong peace. 'Di ba? Meron tayong joy. Hindi naman tayo perfect. Wala pong perfect sa atin. Araw-araw nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Pero kung ipapahayag natin, siya'y tapat at banal. Tandaan nyo, papatawarin tayo at lilinisin. 'Di ba? Kaya nga yung justification, dineclare tayong righteous. Hindi tayo ex-convict. Diba? Hindi tayo ex-convict. Tayo ay declared righteous. Pinapaging matuwid, pinapaging banal ng Panginoon. Kaya napakagandang lumakad sa katuwiran ng Diyos. Amen. Kaya nga po, tayo bilang mga mananampalataya, palaging yun yung practice natin. Huwag nating itago yung kasalanan natin. Di mo pa man maamin kay pastor or sa leader mo, pero sa puso mo, Panginoon, binibigay ko sa iyo, inaalay ko sa iyo. Kaya ako lang sinasabing pwede mong i-share sa leader mo, sa pastor mo, para may mananalangin para sa iyo. Pero kung hindi mo kayang i-share, okay lang. Sa Diyos mo sabihin. At sabihin mo, Lord, isinusuko ko sa paanan ng krus mo. Lahat ng mga kasalanan ko, lahat ng karumihan ko, naisip ko, nasabi ko, nagawa ko, meron akong kamalayan, sabi sa mga ngaral, di ba? Lahat ay hayag sa Diyos. Sikreto o lihiman or hayag na kasalanan, pareho lang sa Panginoon. Pwedeng naitago natin sa tao pero hindi sa Diyos.
Pero kahit iyon, kahit po yun, yung hayag o lihim ng mga kasalanan natin, pwede nating i-confess sa Panginoon. Amen. At ang Diyos ay maghahandog. Ang Diyos ay naghandog na ng Panginoong Jesus para maging robe of righteousness natin. Maging damit ng katuwiran natin. Diba? At iyon po ay walang iba kundi yung Panginoong Jesus. Kung si Eva at si Adan, dinamitan ng Ama, ng damit ng balat ng hayop, para tumagal, medyo humaba yung kanilang damit, tayo po pang eternity. Amen. Yung katuwiran ng Panginoong Jesus ay pang walang hanggan. Kaya yung issue ng kasalanan, may solusyon po ang Diyos dyan. Tandaan nyo po yan. Gaano man kabigat, basahin nyo yung Romans chapter 5, chapter 6, chapter 8, basahin nyo po yan. Napakaraming mga bagay yung matututunan natin dyan. Gaano man kalaki yung ating kasalanan, mas malaki yung pag-ibig ng Diyos. Gaano man kabigat yung ating kasalanan, mas matimbang pa rin yung pagmamalasakit ng Panginoon sa atin. Kaya nga, kaya niya tayong yakapin mula sa ating dating pagkatao, dating buhay, at araw-araw ay dalhin sa bagong buhay, bagong pagkatao. Nais ng Diyos na palagi tayong linisin. Diba? Hindi nga tayo komportable nang hindi tayo naliligo Araw-araw. Araw-araw gusto nating malinis, gusto nating maligo. Physically. Dapat po, spiritually, yung ating spirit, yung ating soul, sikapin natin. Gusto naman ng Diyos yan Patatawarin niya tayo at lilinisin sa lahat ng ating mga kasalanan. Palagi po yan, araw-araw. Diba? Araw-araw. Lord, kung meron man akong kasalanang nagawa maghapong ito, hindi ko na malayan, patawarin mo po ako. Patawarin mo po ako. At sapat po yung kalinisan na kayang gawin ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Sige po, tayong lahat ay tumayo. Pasalamatan natin yung Panginoon sapagkat di man natin kayang isolve yung issue ng kasalanan. 2,000 years ago, sinolve na ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ikaw ang aming hari at ikaw yung aming tagapagligtas. Yung pag-ibig mo'y pinatunayan mo sa krus ng Kalbaryo. Pinatunayan mo, Panginoon, binayaran mo yung lahat ng aming mga kasalanan. At ngayon, Lord, ikaw ang nakakakita ng aming buhay. Wala pong bagay na malilihim sa iyo. Sa gabing ito, Panginoon, bawat isa, sige po, personal tayong lumapit sa Diyos. At anuman yung nais nating i-confess sa Panginoon, kaya natin na sa Diyos natin sabihin. Ikaw lang yung nakakaalam ng puso namin. Kung may mga bigat man, Panginoon, sa aming mga kalooban, may mga kasalanan kaming dinadala noon pa na nagpapahirap sa amin, nagpapabigat sa amin. Lord, gusto po naming ibaba sa paanan ng krus ng aming Panginoong Jesus. Inaamin namin, Panginoon, yung mga kasalanang ito. At sa gabing ito, Panginoon, kagaya ng pangako mo, ikaw ay Diyos na tapat at matuwid. Di mo lang kami patatawarin. Lilinisin mo pa kami. Kaya kaya naming mag-start ng bagong simula, Panginoon. Kaya namin araw-araw magkaroon ng new beginning. Sapagkat araw-araw, merong bagong simula kang ibinibigay sa amin. Bagong pag-asa, bagong pagkakataon, bagong araw. Hayaan mo, Panginoon, na ito yung amin pong gawin araw-araw. Panginoon, sa gabi pong ito, ikaw yung nakakakita ng aming mga buhay, laman ng aming isip, laman ng aming mga puso. Lahat ng mga kasalanan, karumihan, mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon. Lord, inaalay po namin sa paanan ng krus at hinihingi namin ang kalinisan ng aming Panginoong Jesus. Hayaan mo, Panginoon, na bihisan mo kami ng iyong katuwiran. Inialay mo na yung buhay mo para sa amin, Panginoon, para kami matubos, mabayaran, Panginoon, sa aming pagkakautang. At ngayon, Panginoon, hayaan mo po kung ano man yung mga kasalanan na nagpapahirap pa sa amin. At ang ginagawa ng kaaway ay itago namin to. Huwag na naming sabihin sapagkat nakakahiya. Huwag na naming aminin sapagkat sobrang
laki na ng kasalanan. Panginoon, ang pangako mo, yung nagpapahayag ng kasalanan, Panginoon, ay magtatamo ng awa mo, ng pag-ibig mo, ng biyaya mo. Kahahabagan mo, Panginoon, yung bawat anak mo na umaamin ng kasalanan. Kaya hayaan mo, Panginoon, na ito yung maging practice namin araw-araw. Sa aming prayer, araw at gabi, Panginoon, umaga at gabi na mga panalangin namin. Hayaan mo po, Panginoon, na palagi naming i-confess anumang mga kasalanan, kakulangan, Panginoon, na nagagawa namin. At naniniwala kami sa katotohanan ng pangako mo. Ikaw ay tapat na Diyos, banal na Diyos, na magpapatawad sa amin. Mapagmahal naming Ama, mapagkalinga naming Ama, mapagpatawad naming Ama. Kaya Lord, salamat sapagkat nabubuhay kami ngayon na ang aming righteousness ay ang aming Panginoong Jesus. Lord, i-bless mo po sa puso ng bawat anak mo yung mga salita po na aming tinanggap. Hayaan mo, Panginoon, magpasimula ngayong gabing ito. Sino man yung nabibigatan sa mga kasalanan na dala-dala namin o mga kasalanan pa ng aming mga ninuno na hanggang ngayon, Panginoon, ay naging generational curse, Panginoon, sa bawat pamilya namin. Lord, sa gabing ito, kinakalaga namin lahat ng sumpa, lahat ng consequences ng mga kasalanan, Panginoon, na minana pa namin sa aming mga ninuno. At sa gabing ito, Panginoon, ikino-confess namin, kung sumamba man kami sa Diyos-Diyosan, patawarin mo po kami at linisin sa amin pong nagawang mga kasalanan. Kung kumonsulta man kami, Panginoon, sa mga spirito, patawarin mo po kami at linisin sa lahat ng aming mga kasalanan. Kung may mga bagay man, Panginoon, na ginawa po yung aming mga magulang, nadamay na lang kami, Panginoon, sa bunga nito. Lord, patawarin mo po kami at linisin sa mga kasalanang ito. Hayaan mo, Panginoon, na makapamuhay kami ng malaya, O Diyos, mula sa amin, sa aming mga anak, sa aming mga apo, Panginoon. Kinakalaga namin, O Diyos, anumang mga consequences ng mga kasalanan ng aming mga ninuno. In Jesus' name, at sa dugo ng aming Panginoong Jesus, ina-apply namin ang dugo ng aming Panginoong Jesus sa aming pamilya, sa aming mga anak, sa aming mga kaapu-apuhan, Panginoon. Hindi na to makakaapekto sa amin. Hindi na kami madadamay, Panginoon, sa mga kasalanan ng mga ninuno namin, O God. At ngayong gabing ito, Panginoon, inaangkin po namin ang kalinisan, inaangkin namin ang kapatawaran, inaangkin namin, Panginoon, ang righteousness ng aming Panginoong Jesus. Salamat po, Panginoon. At dahil dito, O God, mabubuhay po kami na merong kagalingan kahit may mga sakit at karamdaman. Mabubuhay kami ng merong provision mo, Panginoon, kahit na merong mga kahirapan, kahit na merong mga krisis, Panginoon. Lord, mabubuhay pa rin kami na merong kapanatagan, merong kalayaan, at may kagalakan sa puso. Sapagkat kasama to sa benepisyo, Panginoon, ng ginawa mo sa krus. At inaangkin po namin ito. Maraming salamat, Lord. Hayaan mo, Panginoon, na hipuin mo ang buhay ng bawat anak mo. Bawat pamilya, Panginoon, na nagkaroon ng iba't ibang bunga ng mga kasalanan. Ngayong gabing ito, Panginoon, dinideklara namin ang kalayaan, ang kapatawaran at ang kalinisan, Panginoon, sa lahat ng ito, O God. Sapagkat yun yung pangako mo. Kung ikukumpisal namin, kung aaminin namin, kung ipapahayag namin ang aming mga kasalanan, ikaw ay Diyos na magpapatawad, lilinis, sapagkat ikaw, Panginoon, ay banal at matuwid. Kaya sa gabing ito, Panginoon, sa bawat tahanan na kasama namin ngayon, dito sa church at sa bawat pamilya, Panginoon, na kasama namin online, Lord, inaangkin namin ang kapatawaran at kalinisan at magpapasimula kami, Panginoon, na mabuhay ayon sa iyong nais at kalooban at sa katuwiran, sa katotohanan, Panginoon, ng iyong mga salita at pangako. Maraming salamat, Panginoon. Pangahawakan namin ang mga katotohanan ng iyong salita at pangako. Dumating man yung takot, Panginoon, hindi ito mag-stay sa aming mga isip at puso, sapagat mas mananaig, Panginoon, yung katotohanan na ipinapangako mo sa amin. Kaya Lord, pagpalain mong
pong bawat magulang na kasama namin ngayon. I-bless mo po sila, Panginoon, palagi ng mga deklarasyon, ng lahat ng design at mga purpose mo, Panginoon, para po sa kanilang mga anak. Mga mabubuting bagay, Panginoon, na plano mo para sa kanilang pamilya at sa kanilang mga anak. Hayaan mo, Panginoon, na ito yung maging panalangin namin para sa aming mga anak, Panginoon. Lahat ng magagandang bagay, Panginoon, na i-design at ipinangako mo. Kaya ngayong gabing ito, Panginoon, maraming pong salamat sapagkat ikaw, Panginoon, yung nag-solve ng aming mga issue, ng aming mga kasalanan na hindi po namin kayang masolusyonan. Kaya ngayong gabing ito, Panginoon, hayaan mo po na ang buhay ng bawat pamilya, ang buhay ng bawat isa, Panginoon, ay maging malaya, maging masaya, at maging matagumpay, Panginoon. Maraming pong salamat, Lord. I-bless mo po ang mga salita mo na aming tinanggap. Hayaan mo po, Panginoon, na ito'y panghawakan namin. Ano mga akusasyon ng kaaway, Panginoon, tungkol sa aming nakaraan, ang sabihin na lang namin, Panginoon, bayad na to sa krus, sa ginawa ng aming Panginoong Jesus. Kaya Lord, hayaan mo, Panginoon, na palagi naming alam yung katotohanan at palagi naming banggitin, sambitin, ideklara yung katotohanan. Katotohanan nananatili sa aming mga puso, lumalabas sa aming mga labi, Panginoon, idinideklara ng aming mga buhay araw-araw. Pagpalain mo po ito, Panginoon, sa aming mga puso. Pagpalain mo yung mga anak mo na kasama po namin dito sa church at maging sa kanilang mga tahanan. Lord, anuman po yung kanilang mga panalangin sa gabing ito, ikaw yung nakakaalam. Sa bawat anak mo na may mga pangangailangan, abutin mo po, Panginoon, yung kanilang hanap buhay. Pagpalain mo yung kanilang mga trabaho at negosyo, Panginoon. Pagpalain mo yung kanilang mga katawan. Palain mo yung kanilang mga kamay, anuman yung kanilang mga pagsisika, Panginoon, sa hanap buhay. Lord, yung kapaburan po ay hinihingi namin upang malubos yung pagpapala. Mga may karamdaman, kagalingan, Panginoon, yung hinihingi namin. Sa bawat tahanan, Panginoon, patuloy yung kapayapaan, kagalakan, at ikaw yung maghari, pag-ibig at pananampalataya, katotohanan at katarungan, Panginoon, biyaya at kahabagan mo, Panginoon, yung palagi po nilang maranasan sa kanilang buhay. Maraming pong salamat. Ingatan mo yung mga anak mo na nandito sa church, makauwi po sa kanilang mga tahanan, Panginoon. At maraming salamat sa mga salita mo na palagi, Panginoon, na nagbibigay ng encouragement, motivation, inspiration sa bawat isa sa amin, Panginoon, sapagkat palagi ito yung totoo. Ito, Panginoon, yung amin pong pangahawakan. I-bless mo po sa puso ng bawat isa yung mga salita mo. At maging sa aming pagkakaloob, salamat po sa lahat ng mga pagpapala, biyaya na nararanasan namin sa araw-araw. Pagpapala, Panginoon, ang aming trabaho, negosyo, kabuhayan. Salamat, Panginoon, sapagkat pinapaboran mo po ito. Kaya patuloy, Panginoon, yung pagsagana ng bawat isa. Maraming pong salamat, O Diyos. Ingatan mo po yung bawat isa sa mga nakasasakyan. Salamat, Panginoon, na makarating sila sa kanilang mga tahanan na ligtas at mapayapa, O God. Maraming pong salamat, purihin ka sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen, amen. Amen, isang pinagpalang gabi sa ating lahat. Meron po tayong prayer gathering sa Saturday at ating family day ay sa Sunday na. Magkita-kita po tayo sa atin pong event place sa Casa Regina. God bless po. God bless sa ating lahat.